bagay na wag mong susuotin sa iyong katawan, mamalasing ka. Hindi birong kamalasan ang pinag-uusapan natin dito. Grabeng kamalasan ang maidudulot nito dahil ang lakas nito ay nagmumula po sa planet Mars o ang tinatawag natin na planet of financial difficulties. Isa rin yan sa katawagan sa planeta na yan. At tinatawag din yan ng iba na nagkakaroon ng financial problem, tinatawag po na sila ay tinamaan ng planet Mars. Sa astrology po, mayroong iba't ibang katawagan. Ngunit napakahalaga na alamin mo kung meron ka ba ng bagay na ito. Karamihan sa atin tayo ay bumibili ng iba't ibang uri ng lucky charms, nagsusuot ng iba't ibang bracelet, singsing o kung ano paman na nagdudulot o nag-a-attract ng swerte o ng good luck energies para sa atin. Alamin mo kung meron ka ba nito at tingnan mo na rin kung nakakaramdam ka ba ng mga bagay na ito. At sino nga ba ang tao na hindi pwedeng magsuot nito? At ano-anong zodiac sign ang dapat na magsuot nito dahil ito po ay makakatulong sa kanila or intended ito na magdulot ng swerte sa kanila. Meron po mga zodiac sign na huwag basta-bastang magsusuot nito. Kinakailangan ninyong magpa-reading or magpa-astrology kayo bago ninyo ito suotin. Dahil kung ano ang magandang epekto nito, kabaliktaran ang makukuha mo kung hindi naman ito dapat na para sa iyo. May mga tao na kailangan ito, ngunit may mga tao rin na sobra-sobra na ito sa kanila. Or ibig sabihin, meron ng enerhiya ito sa inyong sign, hindi mo na ito kailangan pang suotin. Para po sa mga subscriber ko na nananatili po sa akin channel at para doon sa mga bagong nag-subscribe na rin, tayo po ay lumalalim na. Tinatalakay na natin ang mga bagay-bagay na inaakala natin na swerte. Ngunit mayroong pong epekto yan kapag hindi yan para sa'yo. Pamilyar na po kayo sa salitang, hindi siya hiyang sa pampaswerteng ginagamit niya, kaya siya minalas. Hindi po dahil sa hindi siya hiyang, kundi malamang hindi ito umangkop sa kanya or hindi siya nagtanong bago ito bilhin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman na iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At kay ma'am po na nag-send ng 50 pesos na super thanks, maraming salamat po ma'am. At sa lahat po ng gusto sumuporta at gustong mag-send ng kanilang 50 pesos na thanks, yan po ay welcome at thank you in advance po mga ma'am at mga sir. Red Coral Crystal Stone. Ito po ay makikita ninyo at mabibili ninyo bilang bracelet, singsing, hikaw o kwintas. Ang red coral po ay pinaniniwalaan na nagdudulot ng swerte at tumutulong po sa mga tao na tinamaan ng financial difficulties. O tinatawag din po ng iba sa astrology na tinamaan ng planetang Mars. Ang planetang Mars po ay iniuugnay sa planet of financial difficulties. Isang uri iyan ng katawagan para sa planeta na yan. At ang pagsusuot ng red coral ay makakatulong po para ma-overcome ng tao na yon na tinamaan ng financial difficulties, yung challenge o yung problema na meron siya. Hindi lamang po para ma-cure yan o para magkaroon ng remedy yung ganong problema. Ito po ay umaakit ng iba't ibang uri ng good luck energies. Pinalalakas ang enerhiya at nililinis dito ang area, ang ibig sabihin, ang energy sa area ng tao na yon na siyang pinagmumulan din ng iba't ibang uri pa ng kamalasan. Ngunit po, meron kang dapat malaman bago ka bumili
nito. Mayroong mga zodiac sign na po pwedeng magsuot nito at meron ding hindi. Ngayon, kung kabilang ka sa mga zodiac sign na nandyan sa taas na pwedeng magsuot nito, pwede mo itong isuot. Pwede kang bumili at isuot mo ito. Makakatulong ito para maiwasan mo ang negative o ang kamalasan na naidudulot ng financial difficulties at makakaakit ka ng good luck energies. Ngayon, meron din mga zodiac sign na hindi angkop ang pagsusuot nito. Tingnan mo po, ito yung mga zodiac sign. Kapag nakita mo ito at ikaw ito, kinakailangan mong magpa-astrology reading bago ka bumili ng red coral. Okay? Ngayon, kung hindi ka magpapa-astrology reading, ito ba ay nararamdaman mo? Nagkakaroon ka ba ng financial difficulties? Nagkakaroon ka ng iba't ibang uri ng problema sa buhay mo? Pwede mong gamitin ang red coral po. Pwede mong gamitin yan kung ganyan ang kalagayan mo. Pero mayroong bawal po. Mga tao po na hindi pwedeng magsuot nito. Kung kayo po ay mayroong high blood, hindi po kayo pwedeng magsuot nito. Kung kayo po ay madaling magalit or madali kayong mainis, huwag po kayong magsusuot nito. Ngayon, pwede kang magsuot nito kahit hindi ka nagpa-astrology reading, ngunit kinakailangan mong bantayan ang mga bagay na ito. Halimbawa po, nagkakaroon ka ng financial difficulties, nagkakaroon ka ng problema, feeling mo minamalas ka, pwede mong suotin ito. Ngayon, kung ikaw naman ay maayos ang kalagayan, wala ka namang nagiging problema, huwag ka na pong magsuot nito, lalong-lalo na kung hindi mo makikita yung zodiac sign mo na kabilang sa dapat na magsuot nito. Ngayon, kung kabilang ang zodiac sign mo sa dapat magsuot ka kahit wala kang problema. Para po, maproteksyonan ka na hindi ka magkaroon ng grabing problema. Pero kung kabilang ka doon sa mga sign na hindi ito angkop para sa inyo at wala ka namang nagiging problema, huwag mo na itong suotin kasi po, wala ka namang nagiging problema at hindi ito angkop sa iyo. Kinakailangan mo pang magpa-reading kung susutin mo ito. Ngayon, halimbawa, ito ay nasuot mo na nga, hindi mo alam. Kapag nakaramdam ka ng ganito, una-una, bigla kang nagkaroon ng financial problem, samantalang wala naman yon. Sunod, biglang uminit ang ulo mo, madali ka nang mainis. Or pangatlo, sumama ang pakiramdam mo, nilagnat ka, nahilo ka, tanggalin mo yan at itabi mo. Ilagay mo sa isang lalagyan, pwedeng ilagay sa southwest area yan. Doon mo muna siya ilagay. Tanggalin mo, huwag mo siyang suot-suotin. Kasi binigyan ka na ng sign o ng impact ng enerhiya ng red coral. Ngayon, kapag tinuloy-tuloy mo pa rin pagsuot yan, yung financial difficulties na nararamdaman mo na hindi mo pa masyadong pansin, lalala yan at magkakaroon ka talaga ng grabing problema sa pera. So, kaya po, yan ang dapat mong tingnan. Ngayon, nagkakaroon ng pangyayari na may bumibili ng crystal stone na bracelet at ang tawag ng iba, hindi sila hiyang. Kaya minala sila. Pwedeng sabihin hindi hiyang dahil maaaring hindi naman yun angkop para sa kanila. Kaya nga po, kapag nakaramdam ka ng hindi magandang enerhiya simula na sinuot mo yan, tanggalin mo na kaagad at magsuot ka ng angkop para sa zodiac sign mo. So, ito po mga zodiac sign na nilagay ko dito na angkop, pwede mong suotin yan kahit hindi ka pa nagkakaroon ng anumang struggle para mabigyan ka ng protection. Para dito sa mga tao na hindi angkop na nakalagay sa taas, magpa-astrology reading ka po kung pwede ka ba niyan or kung halimbawa gusto mo talaga siyang suotin, pakiramdaman mo na lang. Kung wala ka namang mararamdaman na pagbabago sa financial aspects mo or wala ka namang hindi naman umiinit ang ulo mo, hindi ka naman sumasama ang pakiramdam mo, pwede mo siyang suotin.
Maaaring umaangkop na ito sa iyo dahil sa sitwasyon or sa panahon. Kaya isa yan sa mga dapat bantayan na kapag sinuot mo siya, okay naman, pwede. Kapag sinuot mo, nagbigay ng signal sa iyo na sumama ang pakiramdam mo or uminit ang ulo mo, tanggalin mo. Tanggalin mo kasi mas gagrabe ang kamalasan na susunod-sunod na mangyayari sa iyo. Isa po yan sa dapat ninyong malaman. Meron pang ibang mga kristal na dapat pinag-iingatan ang pagsusuot. Kabilang ito sa mga powerful crystal na dapat pinag-iingatan kasi pwede itong umakit ng good luck energies, pwede rin magdulot ito ng pagkaubos o draining ng energies o ng wealth energies dahil sa hindi naman ito angkop para sa iyo. Meron po tayong iba't ibang planeta at ang bawat zodiac sign ay mayroong mga ruling planet na nakalaan po sa bawat isa. Ngayon, minsan po, nagkakaroon din ng conflict ang mga yan. Kaya isa pa yan sa nakakadagdag kaya nagkakaroon ng problema. At para po sa comment ni Ma'am, siya po ay pinanganak ng January 25, 1976. Ma'am, ikaw po ay kabilang pa sa wood rabbit. Kasi po, ang fire dragon po, nagsimula ng January 30, 1976. So, ikaw po ay 25. Yan po ay kabilang pa sa wood rabbit. So, sa lunar calendar po yan, ma'am. Wood rabbit ka pa. Kasi po yung fire dragon ay January 30, 1976 siya nagsimula. At ang tanong po ni ma'am ay tungkol po sa anong taon yung swerte para sa kanya. Ma'am, 53 years old, yung eksaktong taon na mag-accumulate ang wealth energies o swerteng taon para sa iyo. So, 53 years old po yun. Yun yung taon na makakaranas ka ng good luck energies, opportunities, at iba't ibang uri ng financial energies sa'yo. Kaya lang ma'am, nakadepende pa rin sa'yo kung makukuha mo ba yung wealth energies para sa taon na yun. Okay? Kasi po, depende sa kung paano ka kikilos sa taon na yun. Sino ang makakasalamuha mo, saang lugar ka maglalagi, ano ang ginagawa mo. So, pamilyar na kayo sa nangyayari ngayon. Nagkaroon siya ng challenge o ng problema dahil sa mga tao na nakasalamuhan niya. Okay? So, ganun din yan, ma'am. Makukuha mo yung good luck energies, kailangan lang alamin mo kung ano yung mga bagay na dapat mong iwasan sa taon na yan. At ano yung mga bagay na dapat meron ka para mabigyan ka ng protection. So, isa lang po, avoid too much fire colors. So, ibig sabihin, less mo yung mga fire colors, red, orange, pink, kontian mo lang para hindi magkaroon ng inauspicious energies. So, yung kulay po na yan, ma'am, kontian mo lang ang paggamit. So, ibig sabihin ng konti, kung may t-shirt ka na, blouse ka na red or pink, huwag ka na pong mag-bag ng red or huwag ka na pong mag-bag ng pink. Iba na po ang maliban na lang kung yung suot mo ay bestida talaga na pink. O di magsuot ka ng pambalanse na kulay ng bag. Kasi po, overpower po, pwedeng magdulot ng inauspicious energy sa iyo or kamalasan. So, mahalaga yan na dapat alam po. At para po sa comment ni ma'am, ang tanong niya, pwede bang gumawa ng wealth ritual kahit panahon ng ghost month? Ma'am, yung tinalakay ko nung nakaraang video ko, yun po ay maintaining wealth ritual. So, na maintain natin yung wealth ritual natin, yun po yun. Bawal po gumawa ng major wealth ritual ngayong panahon ng ghost month. So, ibig sabihin, kung magbubukas ka ng negosyo, magre-ritual ka dun ngayon, bawal po yung ganun. Malas po yun. Pero yung mga maintaining na wealth ritual natin, para ma-maintain natin kung ano man yung good luck energies natin sa tahanan, pwede yan mga ma'am.
Pwede pong gawin yan. Pero yung major na ritual, wealth ritual, huwag niyong gagawin yun ng ghost month, malas yun. Okay? So, minemaintain lang natin kung ano yung meron tayo para sa panahon ng ghost month, hindi sila maapektuhan o hindi sila mawala at hindi tayo magkaroon ng kamalasan. Okay? At para po sa comment ni ma'am, pwede bang mag-offer ng kandilang puti sa panahon ng ghost month imbes na insenso? Pwede ma'am, pwede po. Kahit hindi insenso, kandila, pwede. Pwede bang mag-offer ng oranges at tubig kahit walang business? Yes ma'am, pwede po kasi yan po ay umaakit ng good luck energies, hindi lamang sa may business, pati sa mga normal na pamilya or normal na sambahayan na walang negosyo, pwede po. Nakakapagdulot yan or umaakit yan ng good luck energies. At para po sa comment ni ma'am, hindi matanggap sa pag-apply ng trabaho. Ma'am, maraming dapat tingnan pagdating dito. Pero pinakamadaling pwede mong gawin na unang-unang gawin mo, sino nag-a-apply ng trabaho? Kung siya po ay ama ng tahanan, check mo ang northwest area ng tahanan mo. Alisin mo kung mayroong tubig dyan, mayroong mga nakatambak sa northwest, alisin mo. Lagyan mo yung northwest area mo ng metal objects po. Bells, wind chimes, ano bang uri ng makikintab na metal objects na decors, ilagay mo sa northwest area para ma-enhance. At south area po, kung may tubig sa south, alisin at lagyan mo ng snake plant para ma-enhance yung area. So, common po yan na ginagawa pagdating sa ganyan, pero maraming dapat tingnan kung hindi pa rin umubra yan. Okay? At para po doon sa comment din ni ma'am at para po sa comment ni ma'am, siya daw po ay nakabili ng money tree na 7 ang dahon. Ano ang ibig sabihin nito, ma'am? Ang 7 po na dahon ng money tree ay itinuturing po na rare. At ito ay nangangahulugan ng greater prosperity at exceptional luck. So, swerte po ang money tree na mayroong ganyang bilang ng dahon. Pangalagaan mo, dapat hindi siya mamamatay. Kapag yan ay napalago mo, makukuha mo kung ano ang meaning niyan. Ngunit po, kapag yan ay nangayayat, nalanta, magdudulot yan ng inauspicious energies. Kaya pakaingatan mo yung nakuha mo na money tree na yan. Dahil nabibilang yan sa mga rare na bilang ng dahon. So, swerte na tapat ito sa iyo. At para po sa comment ni ma'am, pampaswerte sa negosyo at marami daw may utang sa kanya, hindi nagbabayad. Gumamit ka po ng Blind Goddess Fortuna. Maglalagay po ako ng products dyan sa baba para pwede kang umorder. Piliin mo yung malaki-laki nito. Iharap mo sa mga tao na bumibili sa'yo. At ilalagay mo to sa lalagyan, lagyan mo ng barya. Iharap mo sa kanila. At south area mo. Check mo ang south area mo. Tingnan mo kung ano meron. Baka may tubig doon. Alisin mo, ilipat mo. Lagyan mo ng snake plant. Lagyan mo ng halaman ng south area mo. Para yung may utang sa'yo ay bayaran ka nila. Kailangan i-enhance mo yung south area mo. At tingnan mo na rin ang north area. Lagyan mo tubig. So, maglagay ka ng tubig sa north area mo. Gumamit ka ng compass, ma'am. Lagyan mo ng tubig or cortina na kulay blue sa north area po. Ang south mo, enhance mo. At ang north, lalagyan mo ng tubig. At yung Blind Goddess Fortuna, mahalaga po yun. Para yung mga bumibili sa'yo, si Blind Goddess Fortuna na ang bahala doon sa mga tao na hindi nagbabayad sa'yo, magbabayad yan sila. So, tingnan mo yung dalawang area na yan, south area at saka yung north. Para yung may utang sa'yo, makapagbayad na sila. May mga pampaswerte tayo dyan sa baba, mga products po yan na nagdudulot ng swerte. Pwede kayo umorder. Pwede rin po kayong magpo-post ng products dyan. Mag-comment po kayo para mailagay ko kung ano yung pampaswerte na para sa inyo. Palagi nyo pong tatandaan, kapag lagay kayo ng pampaswerte na para sa inyo at inilagay ninyo yung birthday ninyo, yung pampaswerte na yun po ay nakaayon sa inyo. So, naka-reading yun
yun ang pampaswerte na para sa'yo. Okay? Sa mga gusto po umorder, pwede niyo pong i-click yung products. Mga madam, mga sir, palagi po natin tatandaan, ang bawat swerte ng bawat isa ay bumabase po sa enerhiyang nakapaligid. Ano ang gawi ng tao? Sino ang madalas niyang nakakasalamuha? Kasi po yung enerhiya ng mga yun ay nakakaapekto po sa inyo at sa inyong swerte. Kaya kung minsan, nakalaan ka na para sa good luck energies, may nangyayari pa na hindi inaasahan. So isa yan sa dapat na pinaka binabantayan kahit nasa panahon ka pa na swerte ka. Ngunit po, kapag nabantayan mo yan, makakaiwas ka at makukuha mo talaga yung good luck energies na para sa'yo. Maraming salamat po sa panonood. Sa lahat po ng may tanong, mag-comment po kayo sa baba. Pag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. At